Ayan mga kananay, ang aming pagkain for today, laham na masbos or karov sa Arabic o sa English naman ay sheep. Ayan, masarap naman po. Pumunta kami sa aming dating bahay at nakikain kami doon. Ayan, si Aling Inday na Sharon, ang tabao. Mag-sharon tayo para marami tayong abasto sa bahay. Ang gagawin ko dyan is ibiprito ko o kaya himay-himayin ko ng maliliit at parang i-adobo ko siya ng magang-maga yung pagkalutong-lutong at masarap na. Ayan, damihan natin ang kukunin natin para abasto natin at hindi lang puro araw-araw na manok ang inuulam namin sa aming bahay. Ayun, lalaki ng mga buto. Tapos iuwian ko naman si maniho namin para may pagkain naman siya. Yung isa para sa kanya, tapos yung dalawang ganyan na kasigir na linagyan ko sa kanya yung isa. Ayan, masarap siya talaga pero pag iprito talaga, kung ganyan lang nakakainin, ayaw namin. Mas gusto namin talaga yung ipiniprito. Kasi matanggal naman yung kunting lansa niya. Kasi nga kung gaano kaamoy yung kambing, mas maamoy talaga yung tupa na yan. Pero sa mga nakasanayan na okay lang sa kanila, pero kami, kahit man matagal na ako, kahit 8 years na ako dito, ay nako, hindi pa rin ako sanay na kumain ng ganyan lang. Mas gusto ko talaga yung piniprito ko at isinasawsaw ko siya sa suka. O ayan, tignan nyo yung ulo, nakangiti pa, may ipin pa. Ay nako, ibigay ko yun sa maniho. Ayan, ang lalaki yung mga buto-buto. Hindi kagaya sa atin na pag nagluto tayo ng mga karne is hihiwain natin ng maliliit. Yan ay talagang buo yan. Pagkalaki-laki ang mga hiwan nila dito. Yan yung tinatawag nilang masbus sa Arabic. Mahilig talaga sila sa mga pagkain ganyan. Sayang kasi kung hindi kukunin ang mga laman, sayang, itatapon lang namin yan. Ang daming nasasayang na mga pagkain dito, hindi sila nasasayangan. Talagang batsa-batsa kumbaga yung tinatapon nilang mga kanin at saka mga ulam, kaya yun naisipan kong kunin at lulutuin ko naman. Kung malapit lang sana ang Pilipinas dito sa Qatar, ay naku, araw-araw na. Ayan, wala nang laman.